Kaya po itong massive corruption, large-scale plunder of government fund, walang iba po na epekto ito kay Marcos kundi pagkabagsak ng kanyang credit integrity sa international creditors at mga bangkong mamumuhunan kagaya po ng World Bank at ng iba pang mga foreign assisted agencies na tumutulong sana sa mga developing countries. Dahil sa large-scale plunder and massive corruption, zero integrity, zero credibility ang gobyerno ni Marcos. Walang magpapautang, walang namumuhunan sa Pilipinas. Number 2, ito pong issue ng malaganap na paggamit ng pondo upang gamitin sa political operations, sa pagdurog at pagparalisa sa kanyang political enemies. Yan po ang dahilan na nakikita ng mga mamamayan na inutil at bulok talaga ang gobyernong Marcos sapagkat inuuna nito ang maruruming diskarte sa politika. Which, kaya nga naibulgar mismo na gumamit sila ng panunuhol at pangbabraso gamit ang pangungurakot sa pondo at budget ng gobyerno upang may palusot lamang ang impeachment gimmick nila laban kay Vice President Sara Duterte na ang kinahinatnan ibinasura lamang ito ng Korte Suprema at hindi sinakyan at pinausad ng Senado. Naging bugok ang kanilang impeachment gimmick. Nakita ng taong bayan kung paano pinagtaksila ni Marcos. Si Pangulong Duterte ginamit ang bogus na ICC na parang sindikato, pinadukot, pinatapon at pinakulong ng iligal at hindi makatao si Pangulong Duterte. Ang ginamit na pondo mula sa kaban ng bayan. At yan ay isang malaking kataksilan at malalang pagtatraidor sa soberenya at integridad ng bansang Pilipinas. Ang isa pa po na nais nating puntuhan kung bakit ang paglala ng ekonomiya at ang paglubha ng kabuhayan at survival ng mga Pilipino ay nakabatay po sa kung bakit nalulugmok din ang politika at pamumuno ng gobyerno ni Marcos ay ang iskandalo na ito ay wala sa wastong katinuan ng kanyang pag-iisip. Siya po ay tinuturo ng kanyang kapatid at marami pang nakakaalam na naglululong sa droga. At kaya ang epekto nito sa kanyang matino at maayos na pag-iisip ay wala na rin po ang kanyang mental health and mental disposition upang harapin ang mga usapin ng matino at maayos na pamumuno. Kaya nawawala po ang pagtitiwala ng mamamayang Pilipino sa kanya. So lahat ng ito, babalik po kay Marcos ang tinatawag na failure of governance. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. The worst ever for a president to have a negative below zero na trust and approval rating sa history ng ating politika at panggobyerno sa Pilipinas. Hindi pa po natatapos ang kanyang termino, halos nangangalahati pa lang si Marcos Jr. sa kanyang 6-year term bilang presidente ng Pilipinas simula noong 2022 ay lugmok at sadsad na po sa lupa ang kanyang trust and approval rating. Again, uulitin po natin, ang trust rating, ito po yung pagtitiwala. Ito po yung kumpiyansa ng mamamayan. Kung ikaw ba ay nararapat pa na manatili bilang presidente at naniniwala pa sila na ipagpapatuloy mo ang bilang matino at maayos na leader. Ang approval rating, ito naman po ang pagsang-ayon o ang pagbibigay ng approval ng taong bayan kung sila ba ay pumapayag at pumapabor pa na ikaw ay mananatili bilang presidente. So sa kasaysayan po ng politika sa Pilipinas, si Marcos Jr. po ang isa sa may pinakamalala at pinakamalubha na negatibo ang pagtingin at pagtanggap ng mamamayan kahit pa na nangangalahati pa lang ang kanyang termino. Halos 3 taon pa lang siya sa pagka-presidente. Pero sa 3 taon ni Marcos, mga kababayan, mahigit 4 na trilyong pesos, 4 trillion pesos po, ang inutang nito na wala namang pinatunguhang makabuluhan at para sa interes at kabutihan ng mamamayan. Mga utang na babayaran ng henerasyon ng mga Pilipino, subalit ang nakinabang at nagpasasa ay ang mga buwetri at gahaman na magnanakaw ng mga politiko na kasabwat ni Marcos sa pagnanakaw at nila Romualdez. Yan po ang katotohanan kung bakit galit ang sambayan ng Pilipino kay Marcos Jr. Pangalawa po,
malinaw na ang kanyang pagkakalugmok sa kanyang trust and approval rating ay self-inflicted. Pag sinabi pong self-inflicted, si Marcos mismo ang may kagagawan kung bakit sumadsad at nag-nosedive at direkta sa basurahan ang trust and approval rating ni Marcos. Sapagkat lalo pong lumala ang kahirapan, lumalaganap ang kagutuman at kawalan ng trabaho at nalulugmok ang kabuhayan ng milyong-milyong mga Pilipino. We have never seen a situation kung saan po 6 sa bawat 10 Pilipino sa ilalim ni Marcos Jr. ang nagsasabi na sila ay hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Ibig sabihin po, ito ay tinatawag na involuntary hunger. Ang pagkakahulugan po ng involuntary hunger ay ang pagkakawalan ng kapagkakayanan at oportunidad na makakumpleto ng 3 beses na pagkain ang mga mamamayan. Yan, palatandaan po yan na ang nabubulok na politika ng pagtataksil at marumi na mga propagandang ginagawa ni Marcos Jr. ay nakakaapekto sa ekonomiya ng taong bayan at ng buong mamamayan sapagkat nawawala po ang trust and confidence ng mga mamumuhunan, ng mga negosyo at pati na ng mga international creditors. In fact, ang budget na ipinasa o ipapasa nila Marcos sa January na mayroon pa rin pong mga nakakarga na insertions, pork barrel at mga papalusutin na dudurubuhin ng mga pundo at kukurakutin sa kaba ng bayan, napapayagan niya ito kapag pinirmahan niya ang General Appropriations Act for 2026, lumalabas na zero credibility po ang gobyerno ni Marcos pagdating sa mga creditors sa international. Isa dyan na halimbawa, ang Korean government ay iniatras po nila ang 27 billion pesos na counterpart sa loan agreement or grant with loan agreement para sana sa pag-rehabilitate ng mga tulay. Sa Pilipinas, pinigilan po ng Korean government ng South Korea ang tinatawag po na counterpart na mga 27 billion pesos. Pangatlo, mga kababayan, lumagana po ang walang trabaho sa ilalim ng gobyerno ni Marcos. Umaabot po sa mahigit 5 milyon na mga mamamayan ang walang trabaho. Ibig sabihin po na wala ng trabaho o dati nang walang trabaho. So kung i-compute po natin yan sa a family of 5, mahigit kumulang 25 million Filipinos ang kanilang pamilya ay kulang at halos walang trabaho. O ibig sabihin po, sila ay nasa linya ng mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Kaya tumutugma itong statistics na inilabas mismo ng Philippine Statistics Authority na almost 60% ng mga Pilipino nagugutom araw-araw. Kulang at walang pagkain, wala ring trabaho, at lugmok ang kabuhayan, wala pang bastante at walang regular na kita. Yan ang dahilan kung bakit mataas po ang diskontento ng mamamayang Pilipino sa gobyerno ni Marcos at Romualdez. Samantala, nakikita at nararamdaman ng taong bayan ang patuloy na pangangamkam at pagkakaroon ng pagnanakaw na malawakan sa pamamagitan ng korupsyon at pandarambong sa pundo ng pamahalaan. Sa flood control projects, hindi may paliwanag ni Marcos Jr. at ng mga tauhan niya bakit nawawala ang almost 1.4 trillion pesos na pundo at bakit ang mga mahalagang infrastruktura kagaya po ng pagkontrol ng pagbaha, mga pagpapaunlad ng kalsada at mga school buildings hindi naman nararamdaman ng mga mamamayan. In fact, nakakahiya po sa 2025 wala pang hindi pa umabot mga kababayan sa 500 na school buildings ang naipatayo nila Marcos sa isang taon. Samantala po sa panahon ni Pangulong Duterte nag-a-average between 18,000 to 23,000 classrooms para sa pampubliko na mga paaralan, elementary and high school ang naipapatayo ng gobyerno ni Pangulong Duterte. Samantalang ang ating shortage for classrooms, mga kababayan, under the Marcos government, umaabot sa 140,000 classrooms ang kulang para lubusang makapag-aral ng maayos at matino ang mga kabataan mula sa elementarya at high school. So sana punta ang billion, hundreds of billions na pondo na ina-allocate, ina-appropriate para sa infrastructure projects. Di walang paliwanag, alangan namang ito ay nilunok ng Bakunawa o ng Anakunda. Di ibig sabihin po ninakaw. At
walang ibang nagawa si Marcos sapagkat siya ang mastermind at sila nila Romualdez. Yan po ang ibinulgar mismo ni Ginoong Saldico. So, how would you expect the people to believe and give their trust and confidence and give their approval kay Marcos kung ganito po ang kalagayan ng ating bansa? Kaya nga, the worst government next to Marcos Sr. na tatay niya na naging diktador at pasista at naging mapanupil at mandarambong na gobyerno, mukhang sasapawan pa at hihigitan ni Marcos Jr. ang kasamaan na idinulot ng rehimeng Marcos dictatorship noong panahon ng martial law hanggang sa napalayas po sila noong 1986. Ang nakakabahala ay ito po ang forecast na inilabas ng World Bank. Ang World Bank po ay organisasyon ito ng mga mamumuhunan at mananalapi na binubuo ng iba't ibang mga bansa at gobyerno para mag-alalay o magbigay po ng financial and economic advice and policy support sa mga bansa na nagde-develop. At nagpapautang po ang World Bank para punduhan ang mga infra projects or mga kalsada, school buildings, tulay, kung may katuturan na ito ay totoo at lubusang mapapakinabangan ng mga mamamayan sa ilalim ng umiiral na gobyerno. Pero matamlay po ang World Bank sa pagbibigay ng anumang loan support sa gobyerno ni Marcos sapagkat nakikita nila mga kababayan. At ito po ay batay sa mga datos at impormasyon na kinukurakot lamang ng mga aliporis ni Marcos sa pangunguna mismo nila Marcos at Romualdez ang malaking pundo na supposedly ay para sa pag-aayos ng agrikultura, pag-improve ng modernisasyon at mechanization ng ating agriculture at pagsasagawa ng maraming infrastructure projects upang dugtungan ng matino at maayos ang build projects sa ilalim ng Duterte government. Hindi po ito nangyari. Kaya ang mga international creditors, financial and credit ratings groups, nakikita nila na isa sa pinakakurap at pinakabulok na gobyerno ngayon na umiiral sa mundo ay ang gobyerno na pinamumunuan ni Marcos at nila Romualdez. The reason na ang budget for 2026, mahigit 1 trilyon po dyan utangin sapagkat kulang ang revenue collection, kulang ang projection para sa pangungulekta ng buwis para mapunuan po ang budget expenditures na ipapatupad for 2026, kailangan mangungutang ang gobyerno ng mahigit 1 trillion pesos. Pero wala na pong tiwala ang mga international creditors. They are no longer giving any credit approval or credit integrity kay Marcos sapagkat siya po at ang kanyang gobyerno ay hindi nagkakaroon ng matino at may integridad at may dangal na uri ng pag-aalaga o pag-aaruga sa pundo at proyekto na para sana sa kapakinabangan ng mga mamamayan. Kaya zero credibility din po ang government ni Marcos at Romualdez pagdating sa mga international creditors. So saan nila kukunin ang mahigit 1 trillion pesos na budget deficit? Pag sinabing budget deficit, ito po ay kulang doon sa resources at revenue na kayang ipasulpot at kayang kolektahin. Kaya mga 1 trillion pesos po ang dapat utangin o i-produce ng gobyerno ni Marcos. Pero wala siyang mapagkukuhanan nito sapagkat bagsak din ang kanyang credit integrity at trust and approval for credit management support mula sa mga dayuhang mamumuhunan at international creditors. Kalunos-lunos po ang prospects ng ating bayan. From a 6.7% na GNP rate growth, magiging 4.1 lang. So ibig sabihin po, pabagsak ng pabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas habang nawawalan ng kredibilidad, ng pagtitiwala ang taong bayan sa kakayanan at katinuan ng gobyerno ni Marcos. Tatlong mayor na issue po dyan ang hindi kayang mapigilan ni Marcos at ng kanyang mga publicity and propaganda handlers at mga PR operators na binabayaran nila ng hundreds of millions of pesos mula sa pundo ng bayan. Mga tagapagsagawa ng tagapaghilot ng public opinion. Yan po ang PR operators. Number 1, laganap na korupsyon, malala at malubha na pandarambong sa pundo ng bayan. Naniniwala ang mamamayan na ang pasimuno nito walang iba kundi si Marcos. Kaya po itong massive corruption, large-scale plunder of government fund
walang iba po na epekto ito kay Marcos kundi pagkabagsak ng kanyang credit integrity sa international creditors at mga bangkong mamumuhunan kagaya po ng World Bank at ng iba pang mga foreign assisted agencies na tumutulong sana sa mga developing countries. Dahil sa large-scale plunder and massive corruption, zero integrity, zero credibility ang gobyerno ni Marcos. Walang magpapautang, walang namumuhunan sa Pilipinas. Number 2, ito pong issue ng malaganap na paggamit ng pondo upang gamitin sa political operations, sa pagdurog at pagparalisa sa kanyang political enemies. Yan po ang dahilan na nakikita ng mga mamamayan na inutil at bulok talaga ang gobyernong Marcos sapagkat inuuna nito ang maruruming diskarte sa politika. Which, kaya nga naibulgar mismo na gumamit sila ng panunuhol at pangbabraso gamit ang pangungurakot sa pondo at budget ng gobyerno upang maipalusot lamang ang impeachment gimmick nila laban kay Vice President Sara Duterte na ang kinahinatnan ibinasura lamang ito ng Korte Suprema at hindi sinakyan at pinausad ng Senado. Naging bugok ang kanilang impeachment gimmick. Nakita ng taong bayan kung paano pinagtaksila ni Marcos. Si Pangulong Duterte ginamit ang bogus na ICC na parang sindikato, pinadukot, pinatapon at pinakulong ng iligal at hindi makatao si Pangulong Duterte. Ang ginamit na pondo mula sa kaban ng bayan. At iyan ay isang malaking kataksilan at malalang pagtatraidor sa soberenya at integridad ng bansang Pilipinas. Ang isa pa po na nais nating puntuhan kung bakit ang paglala ng ekonomiya at ang paglubha ng kabuhayan at survival ng mga Pilipino ay nakabatay po sa kung bakit nalulugmok din ang politika at pamumuno ng gobyerno ni Marcos ay ang iskandalo na ito ay wala sa wastong katinuan ng kanyang pag-iisip. Siya po ay tinuturo ng kanyang kapatid at marami pang nakakaalam na naglululong sa droga. At kaya ang epekto nito sa kanyang matino at maayos na pag-iisip ay wala na rin po ang kanyang mental health and mental disposition upang harapin ang mga usapin ng matino at maayos na pamumuno. Kaya nawawala po ang pagtitiwala ng mamamayang Pilipino sa kanya. So lahat ng ito, babalik po kay Marcos ang tinatawag na failure of governance. Hindi po na ipapatupad ni Marcos Jr. ang matino na pamamahala at matino at may direksyon na uri ng pagkakaroon ng gobyerno. Ang epekto niyan, hindi lamang po sa international creditors, hindi lamang sa international na mga mamumuhunan at malalaking financial institutions na nawawalan ng pagtitiwala at respeto sa gobyerno ni Marcos. Mismo, ang lokal na ekonomiya natin ay pabagsak at palugmok. Mahigit 5 milyon po na mga Pilipino sa labor force natin walang trabaho. If we have around, mga kababayan, mga 14 to 15 million Filipinos na nasa labor force age, 5 milyon ito walang trabaho. That means mga 33% po ng mga Pilipino sa lakas paggawa, wala at kulang ng trabaho. Dahil lugmok ang industriya, hindi umaangat ang ekonomiya, bagsak ang turismo, bagsak pati ang agrikultura. At kanino po pananagutan yan? Kay Marcos. Kasi ang inatupag at inasikaso niya ay ang paglalaro ng apoy sa maruming politika. Puro lahat anti-Duterte, puro lahat bira sa mga Duterte, sapagkat nais nila na kamkamin at ikonsolida ang kapangyarihan sa pangpolitikang puder sa gobyerno lagpas pa sa 2028. At sila ay nai-insecure, natatakot na muling manumbalik ang lakas at puwersa ng mga Duterte at sila ang mamumuno sa gobyerno at sa buong bansa. Maaga pa, winawasak na ni Marcos ang Duterte political camp. At ang malala dyan, napabayaan niya ang tamang pamumuno. It's the economy, stupid. Yun po ang dapat sabihin kay Marcos. Why you are being given the opportunity na sana ay ayusin mo ang pamamahala, ang inisakaso mo, pangungurakot, pandarambong, pagdudurog at pagdudroga at walang direksyon na uri ng pamumuno sa gobyerno, kaya naging helong talelong talong ang ekonomiya ng Pilipinas. Bagsak ang agrikultura, lugmok ang turismo, gumagapang ang industriya at manufacturing, walang job generation at umaalis pa ang mga investors o mga mamumuhunan at negosyo sa Pilipinas. At napupunta sa karatig bansa natin, sa Malaysia, sa Indonesia, at pati na sa Vietnam at Thailand. Napag-iiwanan tayo ng mga bansang ito na sa matagal na panahon mas nauna sana tayong umangat kaysa kanila.
kaysa kanila. Subalit dahil po naputol ang momentum ng pagkakaroon ng matino, may paninindigan at kayang ipatupad ng tama at matino ang batas na uri ng panggobyerno sa ilalim ni Duterte, lumugmok at lumaganap po ang korupsyon, lumaganap ang kriminalidad, at nawala po ang respeto ng mga tao sa pagtitiwala na magiging maayos ang panggobyerno sa ilalim ni Marcos. Ang lahat ng ito, ang resulta po nito, negative trust rating and negative approval rating. Yan po ay self-inflicted. Ibig sabihin po, si Marcos mismo ang nagpasimuno ng naging dahilan ng pagkabagsak at pagkalugmok ng kanyang gobyerno at administrasyon. Kaya yan po ang focus natin. And when the government becomes a failed governance, and when the government becomes a source ng mas malala na pagkawendang ng ekonomiya at patungo sa pagbagsak ang kabuhayan at likas na pang-ekonomiyang pag-survive ng bansa, walang ibang dahilan kundi dapat singilin ang pagkakaroon ng marumi at bulok na panggobyerno. Kagaya ng mayroon ngayon ang Pilipinas sa ilalim ni Marcos at nila Romualdez. And the only way for that na mapigil po ang paglugmok at pagsagadsad ng ating ekonomiya, pagkawarat at pagkawasak ng kabuhayan at pagkabulok ng buong lipunang Pilipino, kailangang palitan at baguhin ang gobyerno at administrasyon na pinagmumulan ng kabulukan ng lipunan at gobyerno na nakakaapekto sa buong buhay ng sambayanang Pilipino. Marcos must resign, Marcos must go. At yan ang dapat na direksyon ng pagbangon at pagtindig sa mapayapang pamamaraan, ngunit solido at determinado na pagkilos ng sambayanang Pilipino. Muli, ikalat po natin at i-share, palakasin natin ang video na ito at mga pagbibigay pagpapaliwanag ni Ka Eric para ang mamamayang Pilipino ay makita nila that everything goes back to governance. It's the economy, stupid. Yan pong dapat mensahe kay Marcos. Bagamat kaya niyang laruin ang politika, kaya niyang stretch ang kanyang survival sa maruming apoy ng laro sa politika dahil may pondo siya, may mga maniobra pa sila, may PR operators, may handlers, at mayroong mga tactical alliances sa mga attack dogs niya na mga communist terrorist urban operators. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay
ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain, hanggang sa dulo di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.